Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Ano yang dala mo? Nagulat ako dahil bigla na lang sumigaw si Mommy at nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin ako sa kapatid ng asawa ko. Buwisit kang bata ka. Papatayin mo ba ako? Galit na sigaw ni Mommy dahil may dala ba namang ahas ang anak niya. Grabe ka naman sa papatayin kita, Mom. Baby ko to, kaya wag kang ano dyan. Mabait to. Harmless siya. Sabi pa niya habang nilalambing ang ahas na hawak niya. Sinong matinong taong magbi-baby ng ahas? Ako, matino naman ako ah. Ano bang tingin mo sa akin? Kakauwi ko lang pero wala man lang nagbago sa'yo. Natatawa na sabi niya. Ewan ko sa'yo, Leslie. Ewan ko rin sa'yo, Lavinia na kontrabida. Sabi niya kaya ako naman ito nakatingin lang sa kanila ay hindi ako makapaniwala. Pasaway ka talaga na bata ka. Manang-mana ka talaga sa'yo. Sa'yo ko nagmana. Bakit mo ba nakakalimutan? Natatawa na sabi niya kaya napangiti ako dahil ngayon ko lang nakita na stress ang mukha ni Mommy. Sanay kasi na masungit siya. Pilya pala tong anak niyang babae. Kung makulit ang asawa ko, ay mas makulit ang isang ito. Pero nakakaloka talaga ang dala niyang ahas. Kahit nga ako ay napaakyat pabalik sa hagdanan. Dahil natakot rin talaga ako sa dala niya. Sino ba naman kasi mag-aakala sa ganda niyang yan ay may dala-dala siyang ahas? Hi! Nakangiti na bati niya at sa wakas napansin niya na ako. Hi! Nag-aalangan na bati ko sa kanya dahil sa ahas na hawak niya. I'm Leslie, ang pinakamaganda at sexy na anak ng Lavinia. Nakangiti na pakilala niya sa akin. Ana, nakangiti na pakilala ko. Ikaw na ba ang wifey ni Kuya Noah? Ang ganda mo, nakangiti na sabi niya. Oo, ako ang asawa niya. Ikaw rin, sobrang ganda mo. Nakangiti rin na sabi ko sa kanya. Thank you, sister-in-law. Lumayo ka nga sa kanya, baka matuklaw siya ng ahas mo. Buntis pa naman yan, sabi ni Mommy. Mabait itong baby ko, kaya hindi mo kailangan na mag-alala dahil mabait ito sa mga mabait. Siya maldita lang hindi, sabi niya kaya napangiti ako. May sinasabi ka ba? May narinig ka ba? Pabalik na tanong ni Leslie sa Mommy niya. Ewan ko sa'yo. Tara na Ana, umalis na tayo. Sabi ni Mommy sa akin at hinawakan niya ng kamay ko. Saan kayo pupunta? Tanong ni Leslie. Sa grocery store, nakangiti na sagot ko sa kanya. Sama ako. Wag na, dito ka na lang. Grabe ka na talaga, Mommy. Parang hindi mo talaga ako na-miss. Parang ayaw mo na talaga na umuwi ako dito. Samantalang ako, miss na miss kita. Malungkot na sabi ni Leslie. Tigilan mo ko sa drama mo, sabi ni Mommy at hinilan na niya ako. Ganyan ka naman eh. Ayaw mo palagi sa akin. Parang hindi mo ko. Oo na, sige na, sumama ka na. Sabi ni Mommy na halatang masama pang loob. I love you, Mommy. Malambing na sabi ni Leslie na kaagad lumiwanag ang muka. Anong gagawin mo sa ahas mo? Iiwan ko siya dito. Don't worry dahil mabait lang yan. Sabi ni Leslie at umakyat siya papunta sa guest room. Ewan ko sa'yo, may mabait bang ahas? Sige na, bilisan mo na kung sasama ka. Sabi ni Mommy sa anak niya kaya nagpatuloy naman si Leslie sa pag-akyat sa may hagdan. Nang kami na lang ni Mommy ang nandito ay tumingin ako sa kanya. Pagpasensyahan mo ng kapatid mo, ganyan talaga siya. Masasanay ka rin sa kanya. Sabi niya sa akin. Okay naman po siya, mukha naman pong mabait. Sa tingin ko magkakasundo naman kayo. Nakangiti na sabi ni Mommy. Sa tingin ko rin po. Sabi ko dahil lang gaan kasi ng pakiramdam ko sa anak niya. After ilang minuto ay bumaba na ulit si Leslie kaya naman umalis na kami. Siya nang nagmaneho ng sasakyan. Sa tabi niya si Mommy at ako lang mag-isa dito sa backseat. Habang nakatingin ako kay Leslie ay namamangha ako dahil ang cool niyang babae. Simple lang ang forma niya pero litaw ang ganda niya. Kailan ka mag-aasawa? Mali pala, kailan ka magbo-boyfriend? Tanong sa kanya ni Mommy. Kapag sinagot na ako ng nililigawan ko, Mom. Nakangisi na sagot niya. Nililigawan? Kunot noon na tanong ni Mommy. Opo, Mom. Ako na pong nanligaw lalo na't wala naman siyang balak na ligawan ako eh. Natatawa na sabi niya. Pasaway ka talagang bata ka. Hindi ka ba nahihiya na ikaw ang babae pero ikaw itong naliligaw siya? Babae?
Halatang na-stress na naman si Mommy. Ano namang masama? Ang gwapo niya kaya? Kahit pa sabihin na single dad siya ay sobrang hot niya. Laglagay ang panty ko sa kanya. Nakangisi pa na sabi ni Leslie. Single dad? Wala namang masama sa single dad, Mommy. Para sabihin ko sa'yo, mas gwapo pa siya kay kuya. TDH kaya siya. Natatawa pa na sabi ni Leslie. TDH? Naku Leslie ha? Baka may sakit yan, sabi pa ni Mommy. Mom, tall, dark, and handsome yun. Matanda ka na kasi kaya hindi mo alam, sabi ni Leslie. At naging kasalanan ko pa dahil hindi ko alam. Diyos ko ka talagang bata ka. Ayaw mo ba na mag-asawa ko ng single dad? Gusto mo ba na magpalahi na lang ako sa kanya? Kahit ni isang anak lang ay okay lang sa akin. Nakangisi pa na sabi niya na halatang gusto niyang magalit ang mommy niya. Tumigil ka nga. Hindi ko talaga alam kung bakit kayo naging ganyan. Hindi naman kayo nagkulang sa pag-alaga at pagmamahal sa inyo. Maaga yata ako mamamatay sa mga kalokohan niyo, sabi ni Mommy. Mommy, hindi ka pa po pwedeng mamatay. Hindi mo pa nga nakikita ang mga magiging apo mo. Lalo na magiging apo mo sa akin na nagmula sa lahi ni Governor Amir, Antonio de la Merced. Nakangisin sabi ni Leslie kaya napangiti na rin ako. Pero binatukan siyang bigla ng mommy niya. Pumili ka ng lalaki na paninindigan ka at mahal ka. Hindi yung ikaw ang naghahabol. Siya ang gusto ko eh. Ewan ko sa yung bata ka. Mukhang in love siya sa sinasabi niyang lalaki. Mahilig rin pala siya sa older men. Kung sa bagay, iba rin talagang magmahal ang may edad na tulad ng asawa ko. May times na seryoso siya pero may times din na sobrang kulit niya. Bigla ko tuloy na miss ang asawa ko. Buong biyahe yata namin ay panay lang ang bangayan nitong dalawang ito. Ako naman ay napangiti na lang dahil kahit na maingay silang dalawa ay cute naman sila. Siguro ganito lang nilang ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Naiilang ka ba sa akin? Nakangiting tanong sa akin ni Leslie. Hindi, sagot ko sa kanya. Mabuti naman at hindi. Gusto ko kasi na maging magkasundo tayong dalawa. Nakangiti pa rin siya. Ang ganda niya talaga. Para siyang model dahil matangkad tapos ang ganda ng mukha niya. Sa tingin ko ikamukha niya si Mommy noong kabataan ni Mommy. Magkamukha kasi silang dalawa ngayon. Kamusta naman na maging asawa si kuya? Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Hindi naman, sa ex niya lang. Sabi ko pero sana pinigilan kong sinabi ko dahil hindi ko dapat sinasabi sa kanyang tungkol doon. Si Christina ba? Natatawa na sabi niya. Oo, nahihiya na sagot ko. Gusto mo bang gumanti? Nakangisi na tanong niya sa akin. Ha? Sabi ko kung gusto mo nang gantihan natin si Christina. Nakangisi na sagot niya. Ako naman itong hindi makapaniwala sa tanong niya sa akin. Anong pagganti naman kaya ang tinutukoy niya? Bakit naman ako gaganti? Naiinis ako pero ayaw ko naman maging masama. Hindi kami naririnig ni Mommy dahil mas nauna itong naglalakad habang kami itong kinakausap ni Leslie ng mahina. Sa tingin ko masyado kang mabait kaya hindi ka sumasagot sa tanong ko. Nakangisi na sabi niya sa akin. Hindi naman ako mabait kaya lang mommy pa rin siya ni Tin. Sabi ko sa kanya. Mommy ba niya ang babaeng yun? Pabayang ina nga yun. Alam ko na hindi mo kayang manakit kaya ako na lang ang gagawa para sa'yo. Don't worry dahil kami ni Leslie, ano na naman ang tinuturo mo sa kapatid mo? Sabi ni mommy na lumingon sa amin. Kinakamusta ko lang naman siya. Natatawa na sabi ni Leslie. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong tuturuan ng kalokohan yan. Mabait yan at hindi mo katulad na ano mommy? Nakangiti na tanong ni Leslie. Basta, tigilan mo si Ana. Okay, ikaw na lang ang kukulitin ko. Sabi niya at mabilis na kumapit sa braso ng mommy niya. Ewan ko sa'yo, kung pwede lang kitang ibalik sa itlog ng daddy mo, ay ginawa ko na. Pasaway ka talagang bata ka. Sabi ni mommy pero tumawa lang ang anak niya. Ako naman tong nakangiti na nakatingin sa kanila. Hanggang sa nagulat ako dahil may bigla na lang yumakap sa akin. I miss you, love. Pabulong na sabi niya kaya napangiti ako dahil amoy pa lang niya ay alam ko na. I miss you too, love. Kuya! Pasigaw na sambit ni Leslie at tumakbo. Papunta sa amin. Bumitaw naman sa pagkakaya po ang asawa ko sa akin at sinalubong ang yakap na ibinigay sa kanya ng kapatid niya. Kailan ka dumating? Kanina lang po, malambing na sagot ni Leslie. Ibang-iba kapag si mommy ang kausap niya. Hindi ka man lang nagsabi, sana sinundo kita. Kayang-kaya ko umuwi na mag-isa. Hindi na ako bata. Binibaby mo na naman ako eh. Magkakaroon ka na nga ng baby, sabi sa kanya ni Leslie. Para sa akin ay ikaw ang baby sister ko. Kaya kahit na matanda ka na ay
Kaya ganyan ang ugali niyan. Dahil spoiled yung dalawa ng daddy niyo, sabi ni Mommy. Sila kasi supportive, habang ikaw naman kontrabida, sabi ni Leslie sa mommy niya. Oo na, ako ng kontrabida, sabi ni Mommy kaya napangiti na lang ako at ang asawa ko. Kayo talaga, hindi niyo man lang ba na-miss ang isa't isa at nagbabangay na naman kayo? Basta ako alam ko na miss ko si Mommy. Hindi ko lang alam kung miss ba niya ako, nakangiti na sabi ni Leslie. Si Mommy naman ay tumalikod na para mauna namang maglakad. Hinabol naman siya ni Leslie at kumapit to ulit sa braso ni Mommy. Hindi naman umangal si Mommy kaya alam ko na gusto niyang ginagawa ng anak niya. Sa tingin ko, hindi lang talaga si Mommy expressive na babae. Hindi siguro siya sanay na maging malambing. Dahil ang love language niya ay act of service. Ang asawa ko naman ay siya na nagtulak ng cart at nakakapit na ako sa braso niya. Paano mo pala nalaman na nandito kami? Tanong ko sa kanya. Sinabi sa akin ni Manang, hindi ka naman kasi sumasagot sa tawag ko kaya sa kanya na ako tumawag. Sagot niya sa akin, tapos na bang lakad niyo ni Daddy? Opo, kaya nga nagmamadali akong pumunta dito. Iniwan ko na lang si Daddy dahil sa bahay na lang daw sila dederecho. Sabi niya sa akin, masaya ako na nandun sila sa bahay natin, nakangiti na sabi ko. Ako rin, lalo na ngayon na kompleto tayo sa bahay. Kaya lang, okay lang ba talagang dalawang yan? Kasi kanina pa sila nagtatalong dalawa. Hindi ko mapigilan na itanong sa asawa ko. Oo naman, masasanay ka rin sa kanila. Ganyan talaga si Mommy kasi ayaw ni Mommy ang trabaho ni Leslie. Pero matigas ang ulo niya kaya ganyan sila, sabi ng asawa ko. Ngumiti na lang ako sa kanya dahil alam ko naman na nag-aalala lang siguro si Mommy sa sinasabi nilang trabaho ng babaeng ito. Nang mabili na namin ang lahat ay hindi na muna kami umuwi dahil kumain na muna kami sa isang restaurant. Habang kumakain kami ay may lumapit na matangkad na lalaki sa amin. Hi po, nakangiti na bati niya. Who are you? Tanong ni Mommy sa lalaki. I'm Rostom De Leon. I'm Leslie's friend. Hindi ko nga kilala yan, sabi agad ni Leslie. Kaya nakakunot ang noon ni Mommy habang nakatingin sa anak niya. Leslie, magsabi ko ng totoo, sabi ni Mommy. Umalis ka nga dito, buwisit ka. Ayaw mo ba akong ipakilala sa pamilya mo? Pasalamat ka nga dahil kaibigan lang ang sinabi ko. Paano na lang kung sinabi ko sa kanila na ako ay more than friends na meron tayong dalawa? Akala ko ba yung Amirang gusto mo? Biglang tanong ni Mommy na naging dahilan para maging seryoso ang mukha ni Rostom, habang si Leslie naman ay parang hindi mapakali dahil nilalakihan niya ng matang Mommy niya. I'm her boyfriend, Mom. At hindi ang lalaking yun, sabi ni Rostom na naging dahilan para magulat kami. Nagkatinginan kaming tatlo hanggang sa tumingin kami kay Leslie. He's lying, sabi niya at hinila niya na kung saan ang lalaki. Ready ka na bang magkaroon ng manugang, Mom? Natatawa na tanong ng asawa ko kay Mommy na ngayon ay bigla na lang rin tumawa. Ako tuloy itong hindi alam kung ano bang pamilya nitong asawa ko. Paiba-iba kasi ang mood nila. Where is your boyfriend? Tanong ni Mommy kay Leslie na ngayon ay nakabalik na. He's not my boyfriend, Mom. Huwag kang maniwala sa mga katulad niya. He's a liar. Halatang naiinis si Leslie dahil naging seryoso ang mukha niya. Siya naman kasi nagsabi na boyfriend mo siya. Mali ko ba kung nagsisinungaling siya? Mukha naman siyang matino, guwapo, tapos matangkad din. Bagay nga kayong dalawa eh. Sabi ni Mommy na halatang boto siya sa lalaking yun. Mom, stop it. Si Amir lang ang gusto ko. Kapatid lang siya ng asawa ng best friend ko. Sabi ni Leslie na talagang nagpapaliwanag pa siya. Sinong best friend mo? Si Tasha, sagot ni Leslie. Kinasal na pala yun? Mabuti pa siya nag-asawa na, kaya sure ako na alis na yun sa trabaho niyo. Kaya ikaw mag-asawa ka na rin para naman. Mag-aasawa ako kapag sinagot na ako ni Adam. Sabi pa nito na halatang walang balak na isukong lalaking gusto niya. Pasaway ka talaga. Sinabi ko na sa'yo babae dapat ang naliligawan at hindi ang babae ang naliligaw. Mahirap ang one-sided love kaya tigilan mo ng kahibangan mo, sabi ni Mommy. Titigil lang ako kapag nagkaroon na siya ng asawa. Pero ngayon na nakita ko na wala namang ibang babae sa buhay niya, ay wala akong balak na tumigil. Mahal ko talaga siya at isa pa, kinalikan ko na yon, kaya wala akong balak na sumuko. Sabi pa niya. Kaya naman napangiti na lang ako. That's the fighting spirit, sabi naman ng asawa ko na halatang suportado ang kapatid niya. Talagang kinukonsinti mo, kaya ganyan yan eh, sabi pa ni Mommy. Mom, malaki na yan. Pipiliin niya ang lalaking gusto niya. Hindi naman natin alam eh, malay mo gusto rin ni Amir itong kapatid ko.
Saka nag-kiss na raw silang dalawa. Natatawa na sabi ng asawa ko pero si mommy ang nakasimangot. Bahala kayo pero wag kang uuwi na panayang iyak. Wala naman akong problema kung single dad ang magugustuhan mo. Basta ang akin lang ay mahal ka rin. Pero kung ikaw lang ang magpupumilit sa sarili mo ay tumigil ka na ngayon din dahil masasaktan ka lang. Sabi ni mommy, alam kong ibig niyang sabihin, mahal na mahal niya ang anak niya kahit pa hindi siya vocal. Ayaw lang talaga niya na masaktan ang anak niya, lalo pat babae si Leslie. Siguro nga may strong personality itong anak niya. Pero alam ko na hindi sa lahat ng oras ay matapang ito, lalo na pagdating sa pag-ibig. Kumain na lang tayo, Mom, sabi ni Leslie, kaya naman kumain na kaming 4. Ang asawa ko nag-asikaso ng pagkain ko. Masarap ang pagkain na talagang nagustuhan ko, kaya marami ako nakain. Sa totoo lang ay nagiging matakaw na ako ngayon, sobrang ganado ako laging kumain, kaya hindi na ako magtataka na nagkakalaman na ako. Sana lang talaga hindi ako lumaki masyado dahil mahirapan na rin ako kapag nanganak ako. After naming kumain ay kaming dalawa ng asawa ko magkasama sa sasakyan at magkasama naman ang dalawa sa kabilang kotse. May dala kasi kami sa sasakyan ng asawa ko at ayaw ko naman na mag-isa lang siya dito. Sana lang ay makapag-usap ng maayos ang dalawa dahil kanina pa sila nagiging tahimik. Sana lang ay maintindihan ni Leslie ang mommy niya. Dahil kung akong papangaralan ng ganon, ay matutuwa pa ako dahil alam ko na concern ng mami ko. Swerte nga nila dahil may mommy sila na nag-aalala sa kanila. Love, sa tingin mo ba ay okay lang talaga ang dalawang yun? Ang tahimik kasi nila, tanong ko sa asawa ko. Dahil hindi ko na talaga kayang manahimik na lang dahil nabibingi na ako. Okay lang sila, normal lang naman na mag-alala si mommy sa kanya. I mean, lagi nag-aalala si mommy sa anak niya, kaya nga ganun siya noong tayong dalawa rin, hindi ba? Kasi ayaw niya ng dihadong mga anak niya. Nakangiti na sabi ng asawa ko. Akala ko nga ayaw niya talaga sa akin nun eh. Inaalok pa nga ako ng malaki para lang bigyan ka ng apo. Pero iiwan ka, natatawa na sabi ko sa kanya. Kung ikaw pumayag nun ay aalokin kita ng triple, basta wag mo lang akong iwan. Nakangiti na sabi ng asawa ko. Grabe naman kayo, parang wala lang sa inyo ang pera. Pero thank you, love. Salamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa amin ni Daddy. Nakangiti na sabi ko sa kanya. May utang pa nga ako sa iyo eh, sabi niya sa akin. Utang? Yung 10 million na bayad ko para sa kasunduan natin. Ay hindi ko pa ibinibigay kasi naman hindi mo pa binibigay ang account number mo. Nakangisi na sagot niya sa akin. Ay, oo nga pala no. Malaki na yatang interest nun kasi ilang buwan na ang nakalipas. Pabiro na sabi ko kaya nagtatawanan kaming dalawa. Don't worry, dahil sa'yo lang ang lahat ng akin, sabi niya tinalikan niyang kamay ko. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang lahat ng pera mo? Kusa ko na ngang ibinibigay sa'yo kapag kailangan mo. Natatawa pa na sabi niya kaya napangiti ako dahil hindi niya ako siniseryoso. Paano na lang kapag naubos ko? Gagawa ulit ako ng marami, nakangisi na sabi niya. Parang ang dali lang ng sina. Opo, basta bigyan mo ko ng maraming anak, nakangiti na sabi niya kaya napalabi na lang ako. Mahirap mga anak kaya tumigil ka. Sapat na sigurong 2 o pinakamarami na siguro ang 4, sabi ko sa kanya. Hindi ba pwedeng 6? Natatawa na tanong niya sa akin kaya tumawa na rin ako. Tignan natin, nakangiti na sabi ko na lang sa kanya. Tumawa kaming 2 dahil wala lang. Masaya lang kami. Kahit na simple lang ang pinag-uusapan namin na iba pa rin talaga ang saya naming 2. Ganito talaga siguro kapag in love. After naming maipit sa traffic ay nakarating na rin kami sa wakas sa bahay. Mas nauna sa amin ang 2 pero pagkapasok pa lang namin ay nagulat kami sa kaguluhang nangyayari. What the hell? Sigaw ng asawa ko. Ako naman itong nagulat dahil bigla na lang siyang nagtago sa likuran ko. Ang bilis ng takbo niya dahil siya itong unang pumasok sa bahay. Ano ba problema mo? Tanong ko sa kanya. Bakit may ahas sa loob? Tanong niya sa akin. Kaya napahinga na lang ako ng malalim. Itanong mo sa kapatid mo, alaga niya yan? Sagot ko sa kanya. Buwisit, sa lahat pa naman na pwedeng maging alaga ay ahas pa. Yung hindi pa talaga safe. Naiinis na bulalas niya. Yun ang trip niya eh. Saka cute naman ang ahas at harmless din. Nilalaro pa nga ni Tin. Natatawa na sabi ko sa asawa ko dahil natatanaw ko mula dito sa pwesto kong anak namin. Mamamatay ako ng maaga sa pamilyang ito, sabi niya sa akin. Pamilya mo? Pagtatama ko sa kanya. Pamilya natin, love. Sabi niya at niyakap niya ako.
Tuluyan na kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakaupo na silang lahat ngayon sa may sofa. At himalang hindi malang natakot si daddy sa ahas ng anak niya. Itong asawa ko lang talaga ang kumaripas ng takbo pabalik sa labas kanina. Mommy, ang cute po ng pet ni Tita Leslie, nakangiting sabi ni Tin. Hindi raw cute, sabi ng daddy mo, natatawa na sabi ko kay Tin. Hindi cute kasi takot siya, natatawa niyang sabi. Tumawa naman kaming lahat pero itong asawa ko'y nakasimangot lang. Bakit kasi ahas pa? Gusto ko saka wag mong laitin ito dahil mas matalino pa ito sa ex mo. Natatawa na sabi ni Leslie. Paano naman naging mata? Maghintay ka lang, ipapakita niya sa'yo, nakangisi na sabi ni Leslie. Ang asawa ko naman hindi na nagkomento at umakyat na lang siya itaas papunta sa room namin. Ako naman ay naiwan dito. Tulad ng sabi ni Leslie, mabait talagang alaga niya. Hindi to maligalig, talagang behave lang siya. Pero dahil nababagot ako ay pumasok na lang ako sa kusina para tulungan si mommy at manang sa ginagawa nila. Dahil sa biglang pag-uwi ni Leslie ay dito ulit sila mommy, parang biglang bakasyon sila sa amin. Okay lang naman sa akin, masaya naman ako. Mas masaya nga na maingay ang bahay namin. Nagluluto na naman si mommy ng pagkain para sa dinner namin. Nagtataka pa ako dahil marami siyang nilutong pagkain. Anak, kausapin mo si Tin. Sabihin mo na may makakasama tayo mamaya sa dinner. Sabi ni mommy, makakasama po? Ayaw ko man mas mabuti na maging mabait tayo sa kanya para hindi siya maghinala na may alam tayo sa mga kabulastugan niya. Sabi pa ni mommy, hindi ko alam kung makikisama si Tin lalo na galit siya sa babaeng yon. Pero susubukan ko pa rin po na kausapin siya para ipaunawa sa kanyang sitwasyon natin. Sabi ko kay mommy, salamat anak, doon ka na lang sa labas, kami nang bahala dito. Hindi ka pwedeng tumambay dito dahil baka may initan ng tiyan mo. Hindi yun makakabuti sa'yo. Sabi sa akin ni mommy, okay po ma'am, kakausapin ko na lang po si Tin ngayon. Sige, salamat anak. Lumabas naman ako para puntahan si Tin. Alam ko na nagtataka siya sa akin pero niyaya ko siya na umakyat na muna kami sa itaas. Wala naman ako narinig mula sa kanya. At sumama naman siya pero ibang nakikita ko sa mga mata niya. Mga matang nagtatanong dahil busy siya sa pakipaglaro kay Galong, ang alagang ahas ni Leslie. Hawak kamay kaming dalawa habang paakyat at hanggang sa nakarating na kami sa room niya ay hawak ko pa rin ang kamay niya. Mommy, may kailangan ka po bang sabihin na hindi nila dapat malaman? Tanong niya sa akin. Baby, makikinig ka ba kay mommy? Opo, nakangiti na sagot niya sa akin. Umupo kaming dalawa sa kama niya, hawak kong kamay niya. Baby, mamaya kasi may family dinner tayo. Alam ko na ayaw mo, alam ko na naiinis ka at alam ko na ayaw mo siya makita. Sino po? Tanong niya sa akin. Si Christina, sagot ko sa kanya. Family po ba natin siya? Bakit po siya kasama sa dinner natin? Tanong niya sa akin. Mahirap ipaliwanag baby, pero ang alam ko, family friend ng grandpa mo magulang ni Christina. At hindi rin alam ni Christina na alam na natin ang true color niya. Hahayaan niyo po siya na kausapin ako? Alam namin na mahirap to para sa'yo, pero sa tingin ko, kailangan natin gawin. Hindi pa kasi natin alam ang plano niya. Ayaw namin na bigla na lang magkaroon ng mas malaking problema habang ginagawa ng daddy mo na solusyon ng problema natin. Paliwanag ko sa kanya. Gusto ko talaga siyang kumbinsihin na gawin namin. Naging tahimik kaming dalawa. Alam ko na pinag-iisipan niyang sinasabi ko sa kanya. Isa ito sa nagustuhan ko sa batang ito. Nagtatanong kapag may hindi siya naintindihan at nakikinig kapag may sinasabi sa kanya. Okay na po kapag mag-smile na lang po ako? Kahit po hindi ko na siya kausapin basta nakasmile po ako? Tanong niya sa akin. Mas madali ba para sa'yo mag-smile na lang? Yes po mommy, like this po. Sabi niya at ngumiti siya. Okay po, kung yan ang gusto mo, pero kung talagang ayaw mo siyang kausapin ay hindi mo kailangan napilitin ang sarili mo. I can do this, gusto ko po mag-practice. Mag-practice? Nagtataka na tanong ko sa kanya. On how to control my emotions po. Sagot niya sa akin ay kinagulat ko. Hindi ko kasi nasana may isip niya ito. Sa tingin ko po kasi, hindi ko siya habang buhay na maiiwasan. Kailangan ko pong ayusin ang emotions ko para sa maging madali po sa akin makipaghalubilo sa ibang tao. Sabi niya pa kaya naman niyakap ko siya. I'm so proud of you baby. Thank you po mommy. Basta po nasa tabi pa rin kita. Hindi ka dapat umalis sa tabi ko. Sabi niya sa akin kaya hinaplos ko ang buhok niya. Nasa tabi mo lang. Kami rin baby. Don't worry because we got you. Nakangising sabi ni Leslie na nandito rin pala
kasama ang ahas niya.